So yan, ang mileage natin, hinatid ko yung misis ko sa may Binyan. So ngayon naman ay uuwi na ako. Tapos check natin yung oil quality. Yan, marami ako nababasa na tungkol sa anong magandang oil ang gamitin sa change oil ng unit natin. Regardless sa kung anong motor, yan, lagi ko nababasa yon. Tinatanong nila kung anong oil ang magandang gamitin. Ako naman, over the past 10 years mahigit, kasi 2013, 2014 nagkaroon na ako ng motor. Ayun, nagche-change oil ako kung ano-anong oil ang ginagamit ko. Pang diesel, Delo Gold, basta scooter pwede yung Delo Gold. Nakapag-try din ako ng mga branded yan, Shell, Sig. Marami ako na-try. Tapos ngayon, nag-explore ako ng mga pwedeng oil, mga murang oil, mga alternative na hindi makakasira sa makina. Para sa akin kasi, basta timely yung change oil mo, palagi kang nasa oras kapag nagche-change oil, kahit namumurahin yung oil mo, hindi makakasira sa makina. Tulad nito, mura lang yung ginamit ko dito. 800 ml, 160 pesos. Yung 1 liter ay 175 pesos. Yun, i-check natin yung oil quality niya mamaya. Ang kahalagaan nun, kapag gano'n yung oil na ginamit nyo, yung mura lang, i-check nyo siya kada 500 o 1,000 kilometer. Sa ganung paraan, kapag hindi maganda talaga yung quality ng oil, kung mabilis umitim, maagapan nyo na sa 1,000 kilometer pa lang. Tulad na ito, ang gamit nating unit ay SkyDrive 115, yung Sport FI. Ang recommended nito is 3,000 to 4,000 km per change oil since may filter naman siya. Yun naman, alam naman natin, dahil sa oil quality kapag mura, syempre wag na natin isagad na i-check kada 3,000 to 4,000 km. I-check natin siya every 1,000. Kung gusto mo 500 km, i-check mo na kung duda ka dun sa oil quality. Wala tayong vlogging action cam. Ayun, pauwi na ako, pero bago yon, titigil pala ako sa may Jare sa tindahan ng motor parts. Bibili ako ng bushing dun sa Bergman project. Sinisilip ko kasi yung gulong, nakita ko hindi pantay yung kain. Inalog-alog ko, nakita ko na yung bushing niya. Tapos sa rear shock, yung sa front bushing sa may engine mismo, parehas lang sa GY6, sa Kymco, pati daw sa Honda. So common. Ang problema ko yun dun sa rear shock, sabi nila walang kasukat yun. So hindi ako medyo sanay. Kita na lang tayo mamaya. Nakakita na tayo ng bushing para sa likod, pero hindi pa tayo bumili nung para sa harap. Yung sa suspension bushing yung binili natin. Naghanap tayo sa Binyan, sa GMA. Wala tayong nakita. Dito sa Scooter Works sa may papuntang GMA, galing ka ng Dasma. So yun, 200 yung kuha ko sa kanya. Indonesia daw yung pyesa, kaya medyo mataas kumpara dun sa stock natin na India para sa mga Bergman. Yan. So meron rin siyang mga pyesa ng pang SDS 115 tsaka Bergman. So yan, biyahe na ulit ako pa uwi. So saglit lang naman ako naganap. Wala pang 20 minutes na patigil-tigil. So makakapagpalit na tayo suspension bushing ng ating Bergman. So yan yung project Bergman ko. Hindi ko na nga na-document lahat. Yan. Pag uwi ko, i-check ko yung temperature ng ating makina. Although malamig ngayon, kung minute yung makina natin, gamit yung mura na oil, budget meal. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa mga budget meal para makatipid, diba? Ayan, chill ride lang, 60. Mahirap pumreno, unahan brake lang gagamitin natin. Wala tayong wala tayong action cam, kaya yung camera na gamit natin ay hawak ko. Hindi na kaya. Paliko. Ayan, kita na tayo pag uwi ko sa bahay.
So ito na nga, pauwi na tayo. Nakabili na tayo ng bushing. Tapos ilang oras din tayo na pagdadrive. Yung patigil-tigil natin, patay makina, tanong sa motor shop. And then andar naman agad pag wala silang bushing. So hindi naman ako nagtagal. So virtually parang hindi rin talaga tumigil at nakapagpahinga yung makina natin. Pagkahinto ko sa bahay, i-idle ko muna to. Hanapin ko yung tester ko para tignan yung temperature nya. Aga mo naman. So annoying. Why you so aga? Wala si Lola? So annoying. So yan, ito ang naging mileage natin. Nasaan na? Kita nyo ba? So yan, 39918. Naalala nyo yung first change oil video ko dito? Hindi naman pala first change oil, pero yung change oil ng dalawang scooter, ito naalala ko 38607. So tagpas na to ng mga halos 1.5 na no. So yan, i-idle ko lang muna. Tapos kukunin ko yung multimeter tester ko, temperature picture, para makita natin yung oil kung mainit ba o malamig. So hati nga yung opinion doon. Sabi ng iba, pag mainit masyadong malabnaw, pagka malamig masyadong malapot. So mas gusto ng iba yung mas malabnaw, sabi rin ng iba gusto nila yung mas malapot. So kunin ko muna yung multimeter tester ko. So ito, nakita ko na yung tester natin. Set natin siya sa temperature. Yun nga lang, ang temperature nito ay degree Fahrenheit. So ko-convert ko na lang siya sa Celsius. So ito ang ambience temperature natin, o yung temperature sa paligid. So 87. Check natin yung temperature ng CVT side ng engine. Doon sa pinaka dikit natin doon. So yan. Ang reading ay 115 na taas pa. Hintayin natin. So ito yung malapit sa starter nakalagay sa CVT system. So nababa. So 115 pagpalagay natin yan. 116, 118. Ayun. 120. Nababa siya. So pagpalagay natin 120 sa may CVT side. Yan. Tapos lipat tayo dun sa may kabilang side. So wala pang 5 minutes na naka-idle to dito. Bali pagdating ko, ayun na, kinuha ko lang tong tester. Inano ko na. Check ko na yung temperature. Ayan, pagpalagay na natin 120 din kasi 119 eh. 120 dito sa may side ng magneto. Tapos subukan natin sa side ng pipe, stainless pipe. Dikit natin. Halos ganun din, 120 din. Mas mataas, 125. 7. So hindi siya consistent, no? Sa pinaka pipe, try natin. Yan, alam ko mainit to eh. Ayun, nag 150, 160, 170, 180. Siguro hindi consistent. Nag 200 na. So mainit talaga. Pero tignan nyo, nahawakan ko yung heat guard ng pipe. Itong pipe nahawakan ko din, hindi ganun nakakapaso. Hindi katulad nung mga pag nag long ride ka talaga, mapapaso ka. Pero mainit siya. Yung gulong, hindi naman ganun kainit yung gulong. CVT nahawakan din. So yun yung quality ng init niya, epekto sa makina. Ito mainit din, pinaka CVT. Ayan, testingin natin ilan to. Ito yung crankcase, crankshell cover. Halos lapit din sila, nasa 120 din. 120. Ayan, tumataas pa. 122. Mas mataas to kumpara dun sa makina mismo.
subukan nating ilagay ito doon sa pinakaloob sa may TPS, sa may throttle body. Tignan natin. Yan, nakapasok lang siya doon. So alos ganun din, 120 din. Siguro nasingaw. So hindi ko alam kung gaano ka-accurate to, pero yun nga, halos pare-pares yung reading niya eh. Yan. Tapos ito yung ambience temperature natin. Tumaas na. Yan, 89-90 ambience temperature. Yan, naglalaro. Nahangin kasi kaya bumababa. Yan. So sunod naman natin i-check yung oil quality niya, kung nagbago ba. Ito nga pala yung ginamit ko last time, RC919 fully synthetic performance scooter dedicated oil. So yung 1 liter na variant yung ginamit ko, SF yung nakalagay. Pero dun sa 800 ml nila, di ko alam bakit SG na yung nakalagay. Ito yung nagamit ko nung nakaraang video ko. Pero sa susunod, ito na yung 800 ml kasi ang daming natitira. So ang gagawin natin ngayon is i-check natin yung oil quality niya after 1,000 plus kilometer kung light colored pa rin. Pero bias kasi itong SDS 115, meron siyang oil filter, so nalilinis yun, hindi katulad ng mga normal na scooter, walang filter, dumudumi agad yung oil niya. So ito ay hindi naman talaga total review, kumbaga feedback lang sa performance nung oil na to kasi mura, 175 lang para dito sa 1 liter and then 160 dito sa 800 ml. So kung kukumpara nyo, di ba, yung dati kong gamit is to 270 para sa 1 liter. So check muna natin yung oil quality niya kung kamusta ba. Wala akong makitang takip ng spray can na kulay puti. Itong gray gagamitin ko. So makikita pa rin naman natin. So ito medyo, kung makikita natin, brown na siya pero ano pa rin, malabnaw pa rin. Kita nyo ba? Ayun, yun. Kita nyo na. So yun yung oil quality niya. Kuha lang ako ng basahan para i-check yung oil level. Pero golden pa kung masisilip nyo dito. Hindi ko alam kung kita nyo. Kita ko golden pa siya. So kuha lang ako basahan. Wait. Yan, i-check natin yung oil level niya kung nagbago. Nabawasan ba siya after 1 kilometer, 1,000 kilometer. So yan, sa pag-check ng oil level, hindi mo kailangan i-screw, ipatong mo lang na ganyan. Ganyan lang. So yun, yung oil level niya parang nagbawas ng onte. Hindi na siya dun sa sagad. Ulitin natin. So yun, yung isa yun sa mga issue ng oil. Ayan. Ayun, hindi pala siya nagbawas. Sakto lang. Mali lang yung ano ko kanina. Nandoon siya sakto kung makikita nyo. Kita nyo ba? Pagdating dun sa XXX cross pattern, meron siya, pero pag wala na yung cross pattern, wala na rin yung oil. So hindi siya nagbawas. Tapos tingnan natin ulit yung oil quality nya. Yan, makikita nyo na dark na siya pero malabnaw pa din. Ayan. So ikukumpara natin siya dun sa natira kong oil nung huli kong change oil. Dito ko inipon yung mga natira kong change oil last time. Ang dami na, halos 600 ml na to. So kukuha tayo ng onte, tapos kukumpara natin yung oil quality niya dun sa nakuha natin sa engine, kung gaano kalaki yung pagkakaiba ng pag-itim niya.
Sobrang clear na itong bagong oil. So yan, kita nyo ba yung pagkakaiba nila? Ito, makikita natin yung pagkakaiba niya sa labnaw. Mas malabnaw yung, syempre, yung hindi pa nagamit na oil. Yan, sa kanan. Tapos ito namang nasa kaliwa, yung gamit na oil. Yan, oh. Pero kung makikita nyo, yung lapot nila, labnaw, viscosity, halos parehas pa rin naman. Madumi lang tong nakuha natin na oil dito sa makina. Pero yung dumi niya, hindi naman ganun talaga kadumi. Clear pa rin at golden after 1,000 plus kilometer. So, i-check ko ulit siya after ng mga 1,000 plus more. Kasi, yun nga, sabi naman sa manual nitong SDS, kaya isagad sa 4,000. Pero usually, 3,000 dapat nag-change oil na. So, ito yung quality ng oil natin. So, yun nga lang, hindi ko na-check yung dating temperature nito dun sa branded na oil na SICK. Kung ilan yung temperature niya kapag ginamit ng tuloy-tuloy yung unit. Kasi, hindi ko naman nire-review na dati since branded naman. Ito naman ay oil na bago sa market at wala pa masyadong review o talagang yun nga real world na comparison ng performance niya. Tulad yan, na-check natin yung temperature, then na-check natin after 1,000 km kung ano yung pagkakaiba na ng oil, kung ano yung nagbago sa kanya. So far bumawas yung viscosity niya, and at the same time nangitim siya ng onte, pero okay pa rin naman, hindi pa rin naman ganun ka pangit yung itsura niya. Kasi may mga oil ako dati na nagamit na talagang nangingitim, hindi brown yung kulay. Ito golden brown yun, nangingitim talaga. So hanggang dito na lang yung video natin. Gagawa ulit ako ng content natin after natin umabot sa 1,000 plus kilometer more, or baka isagad ko na sa 3,000 kapag okay na yung natin. Kung nakita kong ganito ulit yung quality niya, sasagad ko na sa 3,000 km. Kung hindi pa mabenta tong motor. Kasi, bibenta na rin namin. Okay, salamat sa panonood. At hanggang sa muli. Bye!